Magandang araw. Ako po si Mark Lester de Ragat. Ito po ang aking daily devotions ngayong May 6. God in Crisis, Ahaziah, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po ng araw ay galing sa 2 Kings chapter 1. Sabi po ay, Elijah denounces Ahaziah. After the death of Ahab, Moab rebelled against Israel. Now Ahaziah fell through the lattice in his upper chamber in Samaria and lay sick. So he sent messengers, telling them, Go inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I shall recover from this sickness. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say to them, Is it because there is no God in Israel that you are going to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Sa verse na ito, makikita natin si Ahaziah na nasa isang krisis. Siya ay naksidente at nagkasakit. At sa halip na lumapit sa Diyos, naghanap siya ng sagot sa ibang Diyos. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang katuruan. Ang una ay Crisis has both internal and external dimensions. Ang crisis ni Ahaziah ay hindi lang physical, hindi lang tungkol sa sakit o aksidente. May internal din. Kung kanino siya lalapit, kung saan siya kukuha ng tulong, at kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan. Ganito rin sa atin. Kapag may problema tayo, hindi lang sitwasyon ang issue, kundi ang response natin sa situation. Ang crisis ay hindi lang sumusubok sa lakas natin, sinusubok din nito ang faith natin. Pangalawa, people are often torn between God and other alternatives. Sa halip na lumapit sa Diyos, pinili ni Ahaziah ang ibang source, ibang solution na akala niya makakatulong. Ganito rin tayo minsan. Kapag may problema, imbis na unahin ng Diyos, inuuna natin ang sarili nating paraan o ang ibang bagay na akala natin mas mabilis. We are torn between trusting God and trusting everything else. Ng last teaching, God asks, is it because there is no God? Ito ang tanong ng Diyos kay Ahaziah. Isang tanong na diretso sa puso. Wala bang Diyos sa Israel kaya sa iba ka pumupunta? At kung tutuusin, ito rin ang tanong sa atin ngayon. Kapag may problema tayo, bakit hindi agad ng Diyos ang una natin tinatakbuhan? Ang devotion na ito ay paalala na sa bawat crisis sa buhay natin, may choice tayo kung kanino tayo lalapit. So ngayon, kung may pinagdadaanan tayo, huwag nating kalimutan kung sino ang tunay na source ng tulong natin. Hindi masama maghanap ng solusyon, pero huwag natin kalimutan ang Diyos. Unahin natin siya. Dahil sa huli, ang tunay na kapayapaan at sagot ay hindi lang galing sa situation na maayos, kundi sa Diyos na kasama natin sa gitna ng crisis. Yun lang.